personal knowledge dun. But when I was talking to that person with personal knowledge, na-convince naman po ako and they've identified you. In fact, if you were 38 and this picture was 2001, you would have been 13, 14 po ba? Kasing age mo naman yung mga 19, these people were born 91, 92. Kasize mo naman po, I don't think you're that much older than them. And that's why I really I don't buy that story that you were born in 1986. And I don't buy the story that this is not you. In fact, they called you Ping. Ping po yung nickname niyo dito. But anyway, that's just to prove the point po, no? But what does that say about the testimony here before us? Thank you, Comsec, for the page. We have a Latin maxim po, no? Falsus in uno, falsus in omnibus. When you're false in one thing, it's false in everything. So this puts into light every statement that you have made. Of course, aside from the statements made regarding the right against self-incrimination. But if we're talking po about everything she said, that she was in Tarlac for 30 years, that all of her life, or the fact po that she was not the person in the Bamban resolution, this is going to be your testimony versus documentary evidence. Yung Bamban resolution number 185 series of 2020, citing you as the applicant for Hongsheng Gaming, ano po yung sagot mo doon? You said you have no recollection at all kung paano nasama yung pangalan po ninyo. Tama po ba yan, Mr. Chair? Mr. Chair, all related Hongsheng, Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. And just proves it even more. If you can't relate to us how you're related to the resto, then I guess the document stands po na may kinalaman po kayo sa Hongsheng. Another thing po, you claim na walang Filipinos involved sa escape. How do we know that we can take that for granted? Kasi, yun nga, as far as we're concerned, false in one, false in all. And then, of course, the allegations that 3.2 billion was transferred to Hongsheng through the partners mentioned earlier. And it's parallel also because I remember, if I'm not mistaken, Chair Dan Fernandez mentioned there was also a similar transfer going on between Mr. Duan Renwu and Ms. Cassandra Ong. So, we see nga po na talagang I think may basis yung matrix, talagang parallel yung operations. And I think that's as much as we can get from them. Baofu and Hongsheng versus Lucky South 99 and Whirlwind are two sides of the same coin. They're parallel operations held by a consistent cast of characters. And now that the Quadcom is digging deeper, we're now moving up the ladder. Unfortunately, I don't think we'll be able to get anything more from Ms. Ong and Ms. Guo, given that they have cases and they have repeatedly cited their right. They've repeatedly invoked their right against self-incrimination. So I think we have no choice but to move on with the matrix. So with that, Mr. Chair, I'd be asking my questions to Mr. Yang. Yeah, but before that, Your Honor, let me ask the lawyer of Ms. Alice Go. Your participation here is to advise your client only of her legal rights. And please, advise her also what questions she needs to answer. If the question being asked, being propounded by a member is not related to the case that she is facing, then you have to compel her to answer. And that goes the same with other counsels present. Okay, para lang ho, maliwanag, that's our ground rules. Alam naman po ninyo, kayong mga lawyers, alam nyo naman po kung ano yung makaka-apekto sa kaso nila. Kaya wag nyo silang pabayaang magtago sa likod ng right against self-incrimination. And we just want to make that clear. Please continue, Congressman Gutierrez. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, before I move on, I'd like to go back, but I still have two more photos with the COMSEC on the issues of Ms. Ong and Ms. Guo. Committee Secretariat, may we ask for the pictures of Lucky South 99 and yung Hongsheng to be displayed. May I ask, Mr. Chair, the PAOCC, si Dr. Casio, Mr. Chair, generally ang POGO, kailangan po ba compound talaga? If I understand correctly, meron po tayong mga POGO operations within Metro Manila, is that correct? Mr. Chair, Honorable Gutierrez, in the past, PAGCOR allowed what was dubbed as hubs. By hubs, meaning to say different locators, different POGO operators can exist within one hub. But if I do recall, the only hubs that were ever licensed by PAGCOR were the one in Clark,
Sun Valley, which was raided by the ACG and PAOK on May of last year. The second one was, if I am not mistaken, the one in Bamban, no? Baofu. And the last one is the last remaining hub that's winding down, yung sa, ano po, yung dito po sa Island Cove, Cavite. So generally, Mr. Chair, ang POGO, it doesn't necessarily have to be a hub. They can operate parang BPO lang po siya. Sometimes they rent a floor lang po. Tama po ba? Yes, sir. They can rent as small a space as 300 square meters. Thank you, Mr. Chair, for clarifying. So para lang alam ng ating mga kababayan, kasi nabanggit po ng PAGCOR, meron pong 240 plus na nabanggit ng mga POGO. Bakit? So, Comsec, please make sure the resource persons are all seated. Yung pong resource persons na naimbita kanina na walang kinalaman po sa POGO, you are excused. Okay, hearing is resumed. So, we will now proceed with the deliberation on the issue of POGO. And we have here with us the resource persons that members can ask questions to. So, before that, we would like to ask the Senior Deputy Speaker, Don Gonzales, and Deputy Speaker, J.J. Suarez, for their presentation. JJ muna. Yes, J.J., you are recognized. Thank you very much, Mr. Chairman. Magandang gabi po sa ating lahat. I just want to make sure that, Mr. Chair, is our computer and slide ready? Okay. Mr. Chair, if I may? Mr. Chair, if I may. Yes, please proceed. The Quadcom was born out of a most interesting discovery. From the separate hearings of the Committees of Dangerous Drugs, Public Accounts, Human Rights, and Public Order and Safety. Mukhang may natisod po kami. Mukhang may koneksyon at pare-pareho ang cast of characters. The criminal enterprise has penetrated us and has been operating with quiet impunity. And out of these operations that led to a monopoly of crimes such as human trafficking, kidnapping, prostitution, murder, love scams, crypto scams, at lahat na ng cyber crimes. Hindi lang po yan. Nagsimula na silang kamkamin ang lupa na dapat para sa Pilipino. Para sa Pilipino lamang. Gamit ang iba't ibang korporasyon at mga individual na mapanyagang pretending to be Filipinos sa pamamagitan ng pamemeke ng mga birth certificates at iba pang government IDs. This is a serious threat to our national security and our sovereignty as a nation. As the investigations progress, there were corporations that kept surfacing
with familiar names, names that have been tied to cases, controversial investigations in nature. Dahil po dito, we went into a deep dive into these corporations. Are they really connected? Using open sources, documents from SEC, at mga records na naisumite sa iba't ibang committee na bumubuo ng Quadcom, we discovered a pattern, a partnership, an alignment. Nung nakita po namin ang pattern, sinundan po namin ito pataas. Ang mga korporasyon na ito stripped it of its layers to get to the top and through it all. And we have discovered and identified at least two main actors or players in the issue of drugs, illegal activities associated with POGOs. At ang dalawang aktor na ito, ipinakikilala ko po sa inyo si Michael Yang at si Alan Lim. Marami nang naisulat at nireport at naging usap-usapan tungkol kay Michael Yang. Michael Yang has been linked to various controversies in the past. This includes, among others, his alleged involvement in the importation and proliferation of drugs into our country. Nadawit din po ang pangalan niya sa Pharmally. Si Michael Yang din po ay ang former economic advisor appointed by the former President Rodrigo Roa Duterte. Then, there is Wei Zhonglin, aka Alan Lim. Kagaya po ni Michael, he is no stranger to articles written about him and other controversies. According to reports, Alan Lim and Michael Yang are business partners in the drug trade. Sila po ay tahasang pinangalanan ni Colonel Asierto as being so. At sa kanya din po ang isa sa mga naunang pogo sa ating bansa. In studying these individuals, napansin po natin that they use the same set of people and build multiple layers for their corporations. Layering, pero nabuko natin dahil sa pattern ng kanilang nominees. Para po madali natin maintindihan ang presentation, pag nakita po natin ang kulay blue, ito po ay umuugnay kay Michael Yang. At ang kulay pula naman po, yan naman po ay konektado kay Alan Lim. Next. At pare-pareho ang cast of characters. The criminal enterprise has penetrated us and has been operating with quiet impunity. And out of these operations that led to a monopoly of crimes such as human trafficking, kidnapping, prostitution, murder, love scams, crypto scams, at lahat na ng cyber crimes. Hindi lang po yan. Nagsimula na silang kamkamin ang lupa na dapat para sa Pilipino. Para sa Pilipino lamang. Gamit ang iba't ibang korporasyon at mga individual na mabanyagang pretending to be Filipinos sa pamamagitan ng pamemeke ng mga birth certificates at iba pang government IDs. This is a serious threat to our national security and our sovereignty as a nation. As the investigations progress, there were corporations that kept surfacing with familiar names, names that have been tied to cases, controversial investigations in nature. Dahil po dito, we went into a deep dive into these corporations. Are they really connected?
using open sources, documents from SEC, at mga records na naisumite sa iba't ibang committee na bumubuo ng Quadcom, we discovered a pattern, a partnership, an alignment. Nung nakita po namin ang pattern, sinundan po namin ito pataas. Ang mga korporasyon na ito stripped it of its layers to get to the top and through it all. And we have discovered and identified at least two main actors or players in the issue of drugs, illegal activities associated with POGOs. At ang dalawang aktor na ito, ipinakikilala ko po sa inyo, si Michael Yang at si Alan Lim. Na ito ay ang Hongzhen Zunyuan. So ang tanong, bakit yun nandun? Dito po natin makikita ang grupo ni Alice Guo na pawang nasa same circle and networks of friends, si Alan Lim and Michael Yang. And as we know, ang Baofu ang kasunod. Nako, ang lahat pala ng SDS simula ay Davao. Oo ka na. Bakit nagkaroon ng pogo sa Now, Bandang? I'm sure even the May current connection pala development sa on Davao Alice operation. Guo that we are Ang all layo na ng familiar with. Bantarlak pero may Ang kinalaman ng Baofu Davao. compound Yung mga inchik is sa the Davao. biggest Pogo compound in Bamban. Tarlac Mga and inchik owned kasi, yung mga by involved Baofu sa buwatan. Development Incorporated. Malakas kasi si Baofu Digong nyo noong equals panahon niya. Alice. Mayroong isang nagpatakbo Ulitin ng ko po. parang pogo. Na several service providers Kaya dumami ang of pogo. Alan Lim's Malamang may Xiongwei nagpropose kay Digong nyo technologies na are linked paramihin ang pogo sa buong bansa. customer Sa pamagitan ng mga relations, connection ng mga inchik providers of Xiongwei, pinausap, merong Turquoise tao na Diamond lumapit kay Technology Digong nyo Corporation, Engshi para Daikeichi Technology mag-operate ng mga pogo Corporation dito sa Pilipinas can nung be panahon ni Digong found nyo. inside the Baofu Malamang compound. dito, huwag naman Brick sana na parts ma-involve si Bongo were likewise kasi siya found malapit inside kay Digong nyo the noon. Baofu compound. Sino pa ang may link sa Baofu? Siyempre, ang Yang. Tingnan po natin ang next slide. Ang link ay na kay Ongjiang Yang, ang kapatid ni Michael Yang. As stated kanina, the Deputy Speaker Karami J.K. ang mga Suarez, inchik sa Davao, mga barkada ka-joint nila account ni Ong Digong nyo, di ba? Jiang Oh. si Saka ni Bongo, malamang Zen meron Kang diyang Yu, ang isang tao na incorporator malapit ng kay Digong nyo noon Hongsheng. na kinontak si At sa Digong usapin pa rin kung po paano ng Pogo mag-operate ay ng mga huwag din pogo sa nating iba-ibang lugar dito sa kakalimutan Pilipinas ng panahon ang niya. Porac, Pampanga, Nakarating kung ng saan Tarlac eh. nakilala natin ang Lucky South 99. Lucky South Ang Lucky 99. South 99 naman ay pawang nauugnay sa Ongzheng Zunyuan dahil sa close association naman merong ng nakilala parang nating manino, representative mother unit, ng Lucky kung South bakit na si kumalat Cassie Ong. yung pogo. Ang Lucky South 999 may ay mga kilalang kilala utak na po na natin galing sa Davao. sa raid na naganap dyan ay kahindik-hindik na krimen po ang nakadiskubre natin dyan. Nariyan ang mga kinidnap, Yun mo si Alice Guo, kinorture, may contact sa pinatay, Davao. mga na-recover na videos na may nalalaman po ng pag-aabuso sa mga kababaihan o iba pang sex crimes o mga cyber scams. Kaya pala So bakit po natin sinasabing
kahit papaano ay Iniiwas si kasama Alice Go ito noon sa sa mga web. tanong. Yun pala, Dahil po naman, may connection yan pala sa ang Davao. makikita nating koneksyon Wala siyang dito magawa sa kasi Hong Zheng nautusan Zhu, lang siguro siya. Naipit Yuan siya nga. o ang Baofu. Ngayon tinatanong siya Tingnan po natin kung ang sino link. yung mga nasa likod niya, kung bakit siya pinatakas, Una sino po, patakas, hindi siya makasagot. Kasi It malamang follows the same pattern. malaking tao o yung modus operandi. hindi niya mabanggit pa kaya Nagsisimula delikado po yung ito buhay niya. sa pagbili Ito, ng unti-unti mga nang malalaman ng mga hektaryang lupain congressman kung sa Bamban ay namili kung saan ay ang Baofu sino yung sa mga Porac. utak parang Ang lumalabas namili nasa ay Davao ang whirlwind. ang base Pagkatapos po niyan nasangkot na lang si ay magtatayo ng Alice mga Go rito. structures o buildings. Diyan kung titingnan mo, ang halos pare-parehong lang ang prison-like facilities. At halos kasabay ng pagtatayo ng physical structure ay mag-a-apply po ito ng POGO license. Sa Banban, ito ang Ongsen o Sunyuan sa Porac. May Ito naman nagpapatakbo. ang Lucky South 99. Davao palang utak. May mga links din po ang mga personalidad dito. Si Zhang Zi na taga Singapore, ang dating presidente ng Lucky South 99, ay napabalitang tumulong kina Alice Guo at Pagtakas. Cassie Ong para sa stay nila sa Indonesia. Yan no. Si Nakarating ng Duan Indonesia Renyu si Alice Go eh. Na nauugnay Nung naman sa Whirlwind tumakas. at Lucky South ay kay Cassie Ong ay namataan na kasama ni Alice Guo sa Indonesia. At alam po naman natin na kasama si Cassie Ong ang pamilya Guo habang sila ay nasa ibang bansa sa tangkang tumakas sa lahat ng nakakabit Yun ang na hindi mabanggit kontrobersya ni nila Alice Go dito sa hearing noon eh. ating bansa, Sino sa may yung Pilipinas. tao na tumulong siya para Maliban tumakas. sa mga links Hindi niya raw masasabi. ng ganyan, Kaya ang siya mga na-contempt para nag-ooperate within the makukulong Pogo na. compound sa Banban Kaya at sa nga Porac ay pare-parehong na-citing contempt sangkot si Alice Go sa sa hindi mga niya krimen pagsabi. na human trafficking, cybercrimes at kung ano-ano pa. Bakit po natin sinasabing kasama rin po dito? Kasi ganyan po ang criminal enterprise. Ang criminal enterprise as defined, it is a group of individuals with an identified hierarchy or comparable structure engaged Sindikato. in criminality activity. Balikan po natin sina Michael Yang, sina Alan Lim, sa Pogo Michael lang Yang. ba? Hindi po. Alan Lim. Hindi lang Pogo Hindi at lang Pogo. formally. May drugs pa po. Naku, May yun, drugs pa drugs po. pa. Tingnan po natin yung next slide. The Michael Yang and Alan Lim group as shown here are linked to Golden Sun 999, which is Puro significant 999 ang because dulo ah. it connects us to Empire 999 na 999 na naman. makikita natin mamaya na heavily involved pala sa mass land acquisition and drugs. Ang layo na po Ang Pogo ang pala inabot involved sa droga. ng mga korporasyon at mga krimen.